Hello guys, meron lang akong gustong i-share. Merong isang iglesia ni Cristo na lumapit sa akin at china-challenge niya ako na magbigay lang daw ako ng kahit isang maling aral sa iglesia at titiwalag daw siya. Sabi, sumisimba kayo sa kapilya ninyo, mas marami kaming nakikita na may hawak na sigarilyo na miyembro nyo kaysa sa may dalang Biblia. Ang sabi niya sa akin, wala naman kasi nakasulat sa Bible na bawal ang paninigarilyo. Kundi ang nakalagay is ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sabi ko, kapag ba naninigarilyo ka, naiingatan mo ba ang sarili mo o napapasama siya? Sabi niya sa akin, itatanong ko sa ministro ang kasagutan. Pangalawang sabi ko, bakit hindi kayo nagdadala ng Biblia? Bawal ba sa inyo magbasa? Sabi niya sa akin, hindi naman bawal magbasa sa iglesia. Pero kasi, sugo lang ang dapat mangaral. Kaya hindi kami nagbabasa ng Bible. Sapagkat may tiwala naman kami sa mga ministro namin. Sabi ko sa kanya, bakit si Apostol Pablo na nagtuturo? Yung mga alagad noong unang siglo ay sinisiyasat nila yung mga itinuturo ni Pablo mula sa kasulatan kung tunay yung kanyang itinuturo. Sabi niya sa akin ay itatanong niya muna sa ministro at sasabihin niya sa akin yung sagot ng ministro. Ikatlo, ang sabi ko sa kanya, hindi ba tumututol kayo sa ikapu? Saan mo mababasa sa Bible yung aral ninyo na tanging handugan? Bigyan mo nga ako ng talata. Ang sabi niya sa akin, umating ka na lang sa kapilya at mismo magtanong ka sa ministro para masagot ang mga katanungan mo. After nun, hindi niya na ako kinausap muli. Una po, sinasabi ng kaibigan nating Seventh-day Adventist na si Ray, tungkol po sa paninigarilyo, unang-una, tama po yung sinabi ng kapatid. Dahil nga talagang ito ay wala sa Biblia at hindi talaga direktang mababasa sa Biblia na nagbabawal sa paninigarilyo. Kaya naman ito'y hindi ginawang doktrina o aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung manigarilyo man ang mga kapatid o kaya membro, talaga nga namang wala silang nalalabag na aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pangalawa, kaibigang Ray, hindi porket naninigarilyo ang mga kaanib, ito ay tinotolerate na ng pamamahala. Sa katunayan nga niyan, ang mga may tungkulin gaya ng mga ministro at manggagawa, pinagbabawalan sila sa mga bisyong ito. Bakit? Dahil nga na dapat sila ay manguna bilang isang magandang ehemplo sa mga kaanib. Pangatlo, ang iba namang may tungkulin, kagaya ng mga diakono, diakonesa, mga kadiwa at iba pa, pinagsasabihan din yan sila at pinapangaralan na kung maaari ay wag nang magbisyo para mapangalagaan ang kanilang katawan. Pero inukulit ko, kung sila man ay magbibisyo ng bisyong ito, wala nga silang nalalabag. Dahil hindi nga ito doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi nangangahulugan na sila ay tinotolerate ng pamamahala. Dahil ang mga kaanib ay pinagsasabihan talaga na magbagong buhay at talikuran na ang mga gaya ng bisyong ito. Tungkol naman sa sinasabi mo kung bakit hindi nagdadala ang mga Iglesia ni Cristo ng Biblia, dahil nga po talagang hindi nga po talaga kami pwedeng mangaral. Babasa po kami ng Biblia, kaibigan. Ito nga po, marami nga po akong Biblia rito. Ayan, iba't ibang klase ng Biblia dito sa bahay. Ayan, diba? Hindi nga lang namin dinadala. Dahil ito ay ginagamit lang namin para sa aming sarili, para pag kami ay nagsusuri, diba, may mabubulat-lat kami at mababasa kung talagang nasa Biblia nga ba. Sa loob kasi ng iglesia, kaibigang Ray, merong kanya-kanyang tungkulin. Ang tungkulin ng mga normal na kaanib ay mag-akay, magbigay ng paanyaya at madala ang mga kaibigan, di ba, kamag-anak, mga kakilala sa dako ng doktrina o dako ng pamamahayag. At doon, ang magtatrabaho naman doon ay ang mga ministro at mga manggagawa, na kung saan sila naman ang mga ngaral ng mga salita ng Diyos na magmumula talaga sa Biblia at isi-share ang pananampalataya ng mga iglesia ni Cristo. At yan po ang katotohanan na mayroong kanya-kanyang gawain sa loob ng iglesia ni Cristo. Kaya hindi po pwede na ang mga kaanib ay mangaral pa dahil mayroon nga kanya-kanyang gawain. At yan nagkakaisa ang mga iglesia ni Cristo, kaibigang Ray. Pangatlo, doon naman sa tinatalakay mo na tanging handugan, gustuhin man naming sagutin, direktang sagutin sa iyo, pero hindi nga maaari. Dahil nga yan ay may mga kalakip na talata ng Biblia at may magandang paliwanag na magmumula rin talaga sa mga ministro at manggagawa. Kaya ngayon kapatid namin ay inaanyayahan ka kung gusto mo talagang magtanong at malinis talaga ang hangarin ng puso at isip mo,
ay po pwede ka naman pumunta sa mga malapit na kapilya dyan para magtanong ka, para ikaw mismo ang magsuri. Kung talagang mabuti ang intensyon mo. Huwag tayong maging parang matalino o sobrang talino sa harap ng publiko. Huwag tayong magpakadunong ng husto. Pwede naman tayong mag-share ng ating pananampalataya. Pwede rin naman tayong mag-share ng ating reaksyon. Pwede rin naman tayong magsabi kung nasasaktan na tayo, di ba? Doon sa mga akala natin tumutulig sa ating pananampalataya. O pwede naman yon. Pero sana wag tayong parang ang dating ay nagyayabang tayo. Wag sana nating alisin ang salitang respeto sa kapwa.